Sa pagpasok ng 2024, patuloy pa ring pinagsasabong ng netizens ang mga kapamilya stars na sina Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Ito'y matapos lumutang ang pangalan at kagandahan ni Andrea sa mga Pinay celebrities na nakapasok sa 100 Most Beautiful Faces of 2023 ng UK-based TC Candler. Si Andrea ang nanguna sa listahan ng mga Filipina beauties na tinaguri ang pinakamaganda sa lahat dahil siya ang nasa rank o top 16. Nakapasok din ang iba pang kapamilya stars na sina Ivana Alawi na nasa top 21, sinundan ni Janine Gutierrez na pumasok sa top 45, at si Bel Mariano na nasa rank 71. Rank 28 naman ang dating kapamilya actress na si Liza Soberano na talaga namang hindi rin matatawaran ang ganda ng mukha. Siyempre, nagpiesta ang mga fans and social media followers ni Andrea sa bagong achievement ng dalaga na hindi talaga pinatatahimik ng intriga at kontrobersya. Pagkatapos ngang ilabas ang official list ng 100 Most Beautiful Faces of 2023 ng TC Candler ay agad nang intriga ang mga netizens. Sa isang fan-based Facebook page na nakapangalan kay Andrea, binansagan siyang pinakamagandang babae sa Pilipinas. Ilan sa mga nag-react sa nasabing FB post ang nagsabing natalbugan ni Andrea this time ang isa pang kapamilya star at box office queen na si Catherine Bernardo. Wala kasi sa naturang list si Catherine kaya nagkaroon ng chance ang ilang fans ni Andrea na okrayin si Kath. Si Andrea kasi ang itinuturong third party sa hiwalayang Kathniel. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng fans ni Andrea sa pagpasok niya sa 100 Most Beautiful Faces of 2023 at sa pagkaligwak kay Kath. Apat na male Filipino personalities naman ang nakasama sa listahan ng 100 Most Handsome Faces of 2023. Kabilang na riyan ang dalawang miyembro ng Pinoy pop sensation na SB19, walang iba kundi sina Ken at Josh na nasa ika-34th at 71st place respectively, pati na rin ang dalawang miyembro ng P-pop boy group na Horizon na sina Kyler at Rayster na napunta sa 27th and 58th spot. Para sa kaalaman ng marami, ang taunang listahan ay nagsimula pa noong 1990 na may mahigit 40 na bansa na kinakatawan sa mga ranggo nito. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.